Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos mahuli ang malalim na koneksyon ni Harry Roque sa Pogo, abay heto, halos umusok ang mga Duterte nang malaman ang matinding pasabog. Hindi lang ICC at ang tambak na kaso ang hinaharap ngayon ng mga Duterte. Isa na nga dito ang impeachment di umano laban kay Inday Sara. Kaya naman to the rescue ang mga Duterte at ang kilalang Pogo Protector. Usapan naman natin ang aking nakalap na balita sa aking mga kaklase na mukhang itong linggong ito, ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil ang talagang intensyon nila ay mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Mantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan, ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At syempre, magagalit ang taong bayan dyan dahil lumalabas na talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Ang suma total, wala namang saysay talaga yung impeachment na yan. Walang basihan. May numero ba sila? Meron. Pero pati yung aking mga kaklase ng 17th Congress na siga na ngayon dahil sila yung third termers, alam naman nila na sa politika, walang forever. At dahil nandyan nga yung pulboronic video at nandyan yung authentication, sino magsasabi na kampante ang mga membro ng Kamara na magtatagal ang Presidente Marcos Jr.? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam kung may mga hakbang na gagawin ng militar. Mantakin nyo kung Presidente pinagdudahan na gumagamit ng drug use, mahirap baliwalain niya. Buwelta naman ng isang Marcos supporter sa mga birada ng mga Duterte. Makikita natin kung sino talaga ang walang kwenta. At yon si Sara Duterte. At dahil nga po sa mga issue na yan, talagang nadadagdagan ang kawalan po ng tiwala ng taong bayan dito po sa Vice Presidente ng Pilipinas. Bagamat hindi pa po ako certain dito, pero nararamdaman ko na ito pong si Sara Duterte, partikular sa 125 million pesos confidential funds na ginasta po nito ng kanyang opisina sa loob lamang po ng 11 araw, ang maaaring maging dahilan para po maglagak ng impeachment complaint ang sinuman diyan po sa House of Representative. May tiwala pa ba kayo? Tatanungin ko po kayo ngayon kay Sara Duterte. Napakahalaga po ng katanungan na yan kasi dapat yan ang maging basihan para po i-impeach ito pong si Sara Duterte. Dagdag naman ng isang kilalang broadcaster at Marcos supporter. Wala na sa hulog ang DDS. After 2 years ng paninira, ayaw nilang tumigil. Yung kanilang personal interest, personal and political interest, lagi nangingibabaw sa kanila. Kaya stress na nila. Panic mood na nga, desperadong galawan. Sino masasama sa inyo? Wala kayong ginawa kundi manira. Kaya mga Pilipino matitino. Ang silent majority matitino. Okay? Ang mga Pilipino nagmamahal, nagmamalasakit sa ating bansa. At tinutulungan si Pangulo Marcos. Okay? Pero walang katigil-tigil itong mga anti-Marcos na ngayon sinamahan na. Kasama na dyan si Inday Sara. Kasi yung kanyang mga batikos, after niyang bumalik, matapos manood ng concert sa Germany, ang tayo lubog sa baha. Bumatikos na siya. Hindi ko alam kung yung batikos niya, siya ba ang gumawa nun o binasa lang niya. Pero lahat sablay. Kasi kanya kinukusyon ng flood control project. Ay yung kanyang ama 6 na taon. Ano bang ginawa sa flood control project program? Binaharin tayo, di ba? Kahit Davao, binabaha ngayon. Ano pang sinabi ni Inday na Matino tungkol sa ICC? Nakikialam daw ang ibang bansa. Ano bang nangyari? Yung China nangihimasok sa atin. Inaagawan tayo. Wala siya sinabi tungkol doon. Lahat ng sinabi ni Inday, bumalik sa kanya. Bumalik sa kanyang pamilya. Kasi yung issue ng Pogo, issue ng ICC, issue ng PhilHealth, issue ng flooding, pagbaha, at iba pa, problema yan, nakarang gobyerno, naman na lang ngayon. Sagot naman ng Kamara, nililihis lang ni Roque ang usapin sa Pogo at pinalamon pa ng katotohanan itong si Inday Sara. Former presidential spokesperson Harry Roque, and I would like to read his post, and I quote, "My crystal ball tells me that they have decided to move against VP Sara and may soon impeach her. They are in for the wrath of the people. Good luck." Meron po ba kayong naririnig na nagpaplano ng impeachment? Have you heard of any impeachment thing or issue dito po sa House of Representatives, since dito naman po talaga manggagaling ang impeachment? Or would you like to comment on former spokes Roque's social media post? Thank you po. Wala naman po kami naririnig, but it would not be a surprise if somebody would file an impeachment case against the Vice President. So, hindi naman po katakataka
at hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo or ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente through e-filing of an impeachment case. But sa ngayon po, sinasabi ko, wala po akong naririnig dito sa Kongreso o saan man na bali-balita na mag-file ng impeachment case laban po kay Vice Presidente. So sa ngayon, mananatili pong chismis ang kanyang pong post. Alam niyo po, kailangan po natin is i-identify kung ano yung tunay na balita at ano yung marites. Palagay ko masyado na po tayong nag-re-rely sa mga chismis, no? Hindi ko lang alam kung ano yung intention really. Maybe to preempt whatever is the result of this investigation, to somehow divert the attention, make this issue political, which is not really, if you look at it, it's not really political. They're trying to make it as a politically motivated. Remember when sinabi namin po kanina, yung investigation na ito ay hindi po political because this investigation have separate investigations by this committee. It's brought about by your ongoing investigation, no, by our agencies, no, concerned. Number two, when you discuss about WPS, there's nothing political about it. It's in fact as a call of statesmanship and patriotism. There's nothing political about it. So the other group may be seen that they don't have any other ammunition to save themselves. That's why they're trying to divert this and make this politically motivated. So there's nothing political about the investigation. They're trying to presume and maybe to dictate and lay down the premise na maniwala na ito ay political, no. So tama yung sinabi po namin kanina. We don't respond to issue mongering, baseless na mga accusations or baseless na wala naman talagang basihan dahil hindi hope na pag-uusapan. At kung ako po, ito po mga kasama namin, wala po talaga sa ngayon, no? And we don't see this would lead into that as of now, personally. Dahil yung parati po namin sinasabi, this is beyond politics. This is for the public service. This is really about strengthening our security sector and maintaining peace and order in our streets, and as well as protecting the sovereignty and the territorial integrity of the country. So wala pong politika dito. At sana po, umiwas na lang po tayo sa mga marites at mga chismis at doon po tayo mag-focus kung ano yung makakabuti sa ating bansa. And we're calling them to join us in our call to really make this country progressive and safer. Thank you po. Sir, may we know your reaction doon sa, it seems na buhat nung umalis si Vice President Sara Duterte sa administrasyon as Education Secretary, sa mga pronouncement niya, pati governance matter, pinupunan niya. So, ano po ang reaction po ninyo? Quick reaction lang po siguro dun sa mga pronouncements. Well, she's the second highest official of the land, then dapat naglalabas na rin po siya ng solution sa mga nakikita niyang problema. Kasi if you're gonna be critical, if you're gonna be a critic of the government, then being the Vice President, kailangan may ma-offer ka na solution, may ma-offer ka rin na counter na plano, at saka syempre, may ma-offer ka na serbisyo beside sa official na function mo. Salamat. Yeah, I re-echo the position of Congressman Paulo na mas maganda na constructive yung criticism. Lahat naman tayo, we are working in the same government, working for the same constituency, ang mga Pilipino. So ultimately, whatever we proposed, whatever we think are not good for the country, the benefit and the advantage and the disadvantage, if there are some, would definitely be felt by the public, by the people. That's actually the responsibility of public officials. So personally, I would tell you, I would wanted sana that the Vice President maintains
and keeps her position within the government as part of the government. Unfortunately, yun nga hindi nangyari. So she's entitled naman she's entitled to have her own opinion. She can be a critic of this administration, although I haven't heard from the Office of the Vice President whether she is positioning herself to be an opposition at this point in time, because we have yet to hear from her. So since she has not released yet an official position that she is now joining the opposition, we hope that any critic or any yung mga statements niya na sa palagay niya ay mali sa gobyerno, since hindi naman ho siya opposition, tama yung sinabi ni Kong Paulo, na dapat mag-provide siya and offer siya ng mga other possible solutions. So alternative ways para maibsan or mapaganda pa ang serbisyo ng administration na to. So yun din ang position ko. Since na hindi ho talaga siya, no? May nagrinig ba kayo na the opposition na siya? Hindi pa, no? So we hope that she can provide us with with alternative solution if she has one. Pahabol na lang po. Speaking of surveys, kung yun nga, kung kanina may tumaas, ano lang din po nga, baka po may komento lang din kayo kasi sa latest SWS survey din, bumaba ang net satisfaction ratings ni VP Sara by like 19 points po yung binaba. Ano pong masasabi nyo rito? Well, it speaks really about, kasi yung survey kasi it's also how public respond to the performance. Personally, I cannot maybe perhaps read or interpret, no, why is there a decline and where there's an increase. Only that the response of the people really reflects kung ano yung po yung performance. It's actually grading system po yung survey na yan. It's the people's grading system. So if there's a decline, it means to say that the people is dissatisfied. And if you go back to the performances, sabi ko po ni Congressman Bungalon, maybe partly and substantially it contributed to the way she ran the Department of Education. No? Number two is that it also, people really are asking what would be her position on matters that matter to them. Sinabi ko nga, WPS, etc. So ultimately, it boils down to the issue, to the people's perception whether you are really indeed an official that really caters for the caters for the or do your services, offer your services for the betterment of the public. So let the survey speaks for itself. Para sa akin, it really is a result of one's performance. So ganun lang po yung position ko diyan, no? Well, basically, we as public officials, we are being rated based on our performance, based on our attitude, based on our leadership skills. So probably doon po sa mga aspetong yon, kaya po siguro bumaba talaga, no, yung kanya pong rating nito pong recent survey. So as mentioned, yung kanya pong silence sa mga issues of national and international concerns, yung pong kanyang pag-alis sa ating bansa nung kasagsagang bagyong Karina. So hindi po natin, no, nakita na tumulong or gumawa ng aksyon ng ating Vice Presidente. So those factors contributed, no, to the significant effect na kung bakit bumaba po talaga ang naging rating po ni Vice Presidente. So again, binabase po ang ating rating sa ating pong magiging performance at kung ano po ang kanyang mga may offer na solution, because recently, ang lagi pong natin naririnig sa kanya ay yung mga reklamo, no, laban sa mga programa at polisiya ng ating pong administrasyon. She is not offering any solutions to these issues and concerns natin pong kinakarap. Dadagdag ko lang po very short. Yung mga surveys po, you cannot place the blame on somebody else's. It's really a reflection of your own work. So sana kung may mga ganong klaseng lumabas na mga survey, sana hindi tumungtong sa i-blame or sisihin ang ibang tao.